Okay, good morning sir. Hello, good morning. Kayo po ang nanalo ng urban gardening Yes po. contest sa Baguio City. Anong masasabi ninyo? Well, yung contest po na nangyari about sa urban gardening container dito sa Baguio is quite challenging. Kasi first time kong sumali ng urban gardening. Well, ang tawag dito is due to first time kong sumali dito is wala pa akong gaanong kaalam-alam about sa gardening. Kumbaga, fresh pa lang ako. Nagre-research pa lang. Well, sa career-research ko nito is nade-develop yung aking skills sa pagtatanim. So, yung entry ko po, sumali ako is, ang entry ko is hydroponics gardening. Ito yung gardening na tinatawag na wala kang kailangan na soil. Ang gagamitin mo dito is yung water-based lang. With that water-based is may linalagay na solution, nutrient solution for that plant to grow and survive. Ito, so survive siya, magkakaroon ng bunga, either fruit bearing or yung tinatawag natin yung leafy naman. Meron tayong leafy mga vegetables katulad ng pechay, kangkong, yung mga ganyan, watercress, lettuce, iba't ibang klase ng lettuce. Sa yun yung mga site ng mga leafy vegetable. Sa fruit bearing naman, meron tayong pwedeng itanim dito like kamatis, yung locally na tumutubo dito, kamatis, ano pa ba, pipino, yung mga ganon. Pero ang challenging dito sa Baguio is kung gumagamit, nagtatanim ka gamit ang soil, hindi mo pa pwedeng itanim ang mga pakwan dito tulad ng pakwan, natawag dito, melon, yung ano pa, pakwan, melon, ampalaya, yung mga ganyan. Do sa technology natin, pwede nating itanim dito sa mga lugar na hindi pwedeng tumubo. With this technology, sa hydroponics, pwede nating patubuhin itong mga to. So, yun. So, ini-encourage ko sana sa ating mga kababayan dito sa Baguio, hindi lang dito sa Baguio, na encourage ko kayo na maging hobby natin na magtanim tayo kung wala man tayong ginagawa or wala tayong mga bakanting lugar dito, kasi dito sa syudad is simentado lahat dito wala namang bakanting lote dito na may malaki ang pagtatanim. So why not na magtanim tayo gamit ang mga paso-paso, gamit ang hydroponics, pwede tayo magtanim sa bunga. Okay sir, may tanong ako. Paano ninyo inihanda ang nutrient A at B solution para sa hydroponics? Well, sa pag-prepare ng NutriHydro solution, meron tayong tinatawag na ito yung basic na solution A saka solution B. Yung solution A is yung tinatawag na NPK, yung nutrients, yung may potassium siya, may calcium, yung mga ganon. Yun yung solution A. Yung solution B naman, ito yung calcium nitrate. So, nabibili ito sa Shopee sir? Nabibili ito sa, actually dito sa Baguio, wala kang mabibili dito. Mabibili mo ito through online sa mga karatig bayan natin. So, i-order mo to sa Shopee. Type mo lang doon nutrient solution, maraming lalabas doon. Meron tayo mga NutriHydro, tomato formula, tsaka
tayong mga iba pa. Meron din ko kabisado yung mga... Ano yung ginagamit ninyong solutions, sir? So, ang ginagamit ko ngayon is yung dalawang klase. Mm. Yung tinatawag na tomato formula. Kasi sa tomato formula is nagagawa mo yung mga iba't ibang klaseng panimpla ng nutrients para sa laman. So, sa pagtitimpla ng nutrients, kung gamit may measurements, sir? may measurement, meron tayong app. Ay da-download mo lang sa WinApp ba yun? Sa cellphone? Lagay mo lang tomato formula. Play Store. Play Store pala. Pag dinownload mo doon, andun na. Ilagay mo lang yung liters ng tubig na gusto mo, ibibigay niya na yung mga gramo-gramo na ihuhulog mo doon ng panty. Okay, scientific. Simple. Sa NutriHydro naman, sa labeling naman niya, yung isang klase is andoon kung let's say nakalagay doon is per liter is 2.5 ml, 1.5 ml. Kasi iba't ibang klase ng NutriHydro. Meron tayong lettuce formula nutrients na yung mga depende yung gusto mong eat. May ready mix na yun nakatimpla na yun sa mga yun pala yung nakalimutan ko na sa mga baguhan. Magsimula muna kayo sa mga nutrients na natimpla na. A and B, kunwari sa A is 50 ml, sa B is 50 ml din. Tapos i-mix nyo lang in 1 liter. Scientific ito, ha? Yes, okay. Scientific. Kailangan ba ng halamang hydroponic ng direktang sikat ng araw, sir? Yes. Ilaw lang? Sa paghahalaman kasi is one basic needs ng halaman is sunlight. Without sunlight, hindi gaano tutubo ang halaman, magiging malnourished to, hindi siya healthy kumbaga. So at least 1 hour 2 hours ng sikat ng araw para itong halaman is mag-glow siya or yung uusbong siya. Maganda pala yung nasa tuktok ka ng bahay. Pero kailangan ng kasi tulad niya sa tuktok ng bahay, meron akong tanim sa bubungan. Kasi naisip ko kung bakit ko naisip na magtanim sa bubungan is sabi ko sa sarili ko, sa temperature, sa humidity doon sa lowlands, doon nababagay yung katulad ng pakwan, ganun pala. At saka init. At the same time, yung sikat ng araw. Sabi ko is, siguro possible na magtanim sa tawag dito, tuktok, rooftop sa Basilero. It's the same humidity, temperature, kasi wala naman akong gadget, pinakiramdaman ko na lang, tumayo ako doon, yung init, yung exhaustion, parehas yung nararamdaman ko sa lowland. So why not, try ko, wala namang mawawala sa akin. Ano ang pakinabang ng hydroponics sa inyo, sir? Well, ilang years na kayong nagtatanim sa hydroponics? Ang pakinabang sa hydroponics is ito yung may pagkukuhanan ka ng pagkain. Usually lettuce o pipino tanim mo, fresh, ikaw yung nagtanim, sure is makakagawa ka ng salad. May insecticide ba kayong ginagamit, sir? Ang wala. Insecticide is bawal na bawal ito sa hydroponics, kasi bawal na bawal gumamit ng insecticide sa hydroponics. Okay. Ang ginagamit sa hydroponics na insecticides yung mga natural, yung mga tulad ng pagtimpla ng mga dinurog na sili na ihalo sa tubig, spray, o kaya paggamit ng paghalo ng combination of mga
bawang, Oo. dinidig, yung mga ganun, yung mga neem oil. Oo. And one of the insecticide na ginagamit is yung tinatawag na tawag nito, yung linalagay pag naglalaba ka, yung downy. Downy. Pwede Which pa yun. is, pwede naman siya, hindi siya harmful kasi konti lang lalagay mo. Oo. Sa Mga ilang drops, sir. kwan lang yan, yung Ilang cup? half tablespoon lang. Half tablespoon. Which is, sabi ko, Kasi mabango yung downy. sabi ko, pwede kaya to? Sinubukan ko. Tinikman ko ang sinubukan. Tinikman ko kung anong magiging effect ko sa katawan ko. Wala naman. Kaya lang, mabango lang sa... Hindi naman siya nakakalasa. Ayaw kasi ng insekto yun eh. Ayaw siya. Yung mga mababango. Insecticide. Mahalaga ba ang kalidad ng tubig sa hydroponics, sir? Sa kalidad ng pag-hydroponics sa tubig. Anong water ang ginagamit ninyo? Meron Baguio tayong- Water District or yung rainwater? Ang ginagamit ko is tap water galing lang sa poso. Pero mas maigi kung ang gagamitin natin is yung tubig ulan. Bakit tubig ulan? Kasi yung tubig ulan kasi yung parts per million na tinatawag ppm is naglalaro siya sa 0 to 2 ppm para kang bumili ng anong tawag dito, yung mga naiinom tubig dyan, nakagalon-galon. Purified water. Pag yun, sinukat mo sa, meron kasi kami pang sukat nalalaman kung ilang pH or ppm. Ayan, anong ibig sabihin ng pH, sir? pH is, actually is... Alkaline ba yan? Yes. Yes. Acidity ba yan? Acidity, yes. Yung acidity niya meron akong notebook ko na kasulat lahat, hindi ko naman may memorize lahat. Although, alam ko yung meaning ng pH pero hindi ko lang kabisado nakasulat lang. Kasi sa notebook ko pala, ang dami na dun eh. Kasulat, detalyado. Yung rainwater kasi is mabalik tayo sa rainwater. Rainwater kasi yung purity niya, yung pH niya, gandang gamitin. Not unlike sa post, meron siyang ppm. Kasi pag nagtimpla ka kasi sa ppm, ay yung tubig solution Portable. Portable. Pagkalagay mo pa lang ng tubig, usually dito sa Baguio is yung tubig natin, pag sinukat mo, is ang lumalabas is 245 ppm. Yung water naman is pag sinukat mo 2 ppm. Okay. Paano ninyo na-measure yung cancer? Meron akong ginagamit dyan na instrument na anong pangalan yan, sir? pH meter. Mahal ba yun? Mahal ba yun? Meron tayong may mahal, may mura. Siyempre pag mura yung ginamit mo is hindi ka sure. Yung accuracy. Yung accuracy hindi accurate is magkakaproblema yung pagtatanim mo. Pero yung may kalidad, may presyo, sure ka doon kasi quality. Hit mo yung talagang gusto mong measurement, yung timpla na yung makikita mo yung result ng halaman, maganda siya. I see. Ganun Mayroon pala. tayong magkano yun sa may nabibili sa Shopee, yung mga murang pH meter is nagkakalaga lang ng 130 pesos. Ay, mura. Pero yung mahal, sir? Yung mahal naman is yung unahin natin More or less. Sa gitna, meron yung tag 790, 750 plus na nabibili sa Shopee. Okay na yan. Yun yung aking gamit na which is proven maganda yung results niya. Kung yung mas mahal naman is meron yung sa 10,000 yata yun o 7,000. Wow. Pero yung mga beginners na tulad ko is yung kwan lang, yung kaya lang na bulsa. Performance, yung accuracy, andun,
pwede siyang Pwe- maraming pakipakinabang. Yung halaga ng kan siguro, 200, 300, pwede na siguro yun. Well, honestly, advice ko sa mga beginners at yung mga naghahangad na magsimula pa lang is wag na kayong bumili ng Mahal. murang instrument. Masisira lang yung time nyo, yung effort nyo. Oo. Siyempre, gagastos ka dyan. Time, money, effort, energy. Time, effort nyo yan, tama, time, effort. So, advice ko, bilhin nyo yung mga worth of 700 yun. Kasi naranasan ko na po bumili yung mga mura. Ang daming failure. So, ang pinaka-special na tubig sa hydroponics ay rainwater. Yes, rainwater. Rainwater. Kung wala, is yun. Yung galing sa faucet is usually yun yung ginagamit ko. Sir, ano naman ang mga important factors in hydroponics? Ano Yung tatandaan ninyo bago ka magsimula ng hydroponics? Lugar, yung space ba? mga factors na dapat tandaan sa pag-hydroponics is sa mga beginners at saka sa mga hindi lang sa mga beginners kasi kahit hindi ka beginners, ito yung mga factors na nakakalimutan nila. Yeah, tama. One is yung lugar. Anong klaseng lugar, sir, ang kailangan? Dapat is yung lugar na pagtatamnan mo is Sunny. may hangin. I see. Kung walang hangin po, yung yung pagtatamnan nyo, magiging malnourished po yan. Matagal ang growth ng halaman. Number 2, Maaraw. Maraming number 2, at least Sunny. be sure yung place or lugar na pagtatamnan nyo is may 2 to 3 hours ganun. sunlight. Yan ang minimum. The longer sunlight, the better. Yun po. Pero i-control mo yung sunlight doon. Tapos sunlight is, although pag kunwari is full day exposure yan. is nalalanta rin yung halaman. Kailangan natin ng protective device or materials na pang-cover up natin sa halaman, like shed net, yung shed net na yung net, or yung may tinatawag tayo na UV plastic. Yung nabibili yan dito sa Baguio, may nabibili, mura lang yung UV plastic na yung UV ng sunlight is nape-penetrate niya, nababawasan for that yung halaman is hindi siya matutuyo o malalanta. Correct. Sa excessive na heat, na-absorb ng heat halaman. So, anong pH ang dapat panatilihin sa hydroponics, sir? So, sa pH naman is yung measurement 50, may measurement ba yan? sa pH is may iba't ibang klase tayo ng pH. Depende po sa tanim ng iyong tinatanim. Like for instance, pag nagtatanim ka ng lettuce, pechay, ang pH na sinusundan dyan, ang pinakamabisang pH niya is 6.0. Kung below 6.0 is medyo yung pagtubo ng halaman mo is mabagal. Naging either ang tawag nito, nag-yellow siya or kaya kumukulubot. That's the sign na yung pH ko is masyadong mababa. Or kung mataas naman yung pH, ganun din yung effect. Iba yung sa leaves niya. Para kang kumukulubot. Nagbebake ng cake may measurement din Sa fruit bearing naman, iba rin yung ginagamit na pH level. Mas mataas ngayon. Kasi ang pH kasi, ang function ng pH para sa
tawag na nito sa pag like from sa hydroponics is the more na pH ang ilagay mo, the more na yung plant mag-a-absorb. I see. Ina-absorb niya, pangtulong pang-absorb sa nutrients. I see. Ngayon, kung example, yung petchay, dinagyan mo ng 6.5 pH, usually 6.0 lang. So, ang gagawin ngayon ng pH, kukulektahin niya ngayon yung nutrients, i-absorb ngayon ng petchay. Imagine pag 6.5, ma-overdose yung petchay. Maaring malanta, kulubot, mag-crack dyan. Ano pala yung may gamit ninyo para ma-measure ang pH, sir? Yun, pH meter rin. pH. Okay. Tapos, gamit pa is yung TDS naman. Pag-measure sa ppm, EC, UC. So, sa mga beginners dyan, ito pala isa isang factor sa mga beginners pala is before kayo mag-umpisa is mag-research muna kayo. Take your time. Yung mga spare time nyo, kung may trabaho kayo, hindi nyo pa. Pag may time kayo, ibis mag-TikTok kayo or mag-reels mo man dyan, why not convert it to 1 hour? Research kayo hydroponics, type nyo doon. Don'ts and yung mga don'ts, yung mga dapat gawin, andun lahat, ang dami nila sang katerba doon, ang dami nila, ang gagaling nila. Sundan nyo na lang yun sa YouTube. Okay. Gaano katagal ka magpatakbo ng tubig para sa hydroponics? Ang pagpapatakbo kasi na tubig sa hydroponics, meron tayong tinatawag na active at saka passive. Yung active is ito yung mga ginagamitan ng dikuryente sa hydroponics. Dumadaan, active siya kaya tinawag na active. Ano ba sa Tagalog ng active? Aktibo. Active. Pag merong pump doon sa isang lugar, may stock solution doon, may ang tawag yung pump, pag switch on mo yun, dadaloy ang tubig ngayon yun. Pag eto yung roots, pag dumaan dyan yung parang ini-sprayan niya lang yung roots for that plant to survive, dadaan niya. Ikot sa cycle, babalik na naman doon. Pero may timer yan na every 1 hour yata, 2 hours. So, masyadong expensive yun. Well, kung meron kang solar, pwede yun. Pero pag wala kang solar, hindi ko ina-advise kasi medyo mahal, medyo may kagat sa bill ng kuryente. Sa passive naman is naka-steady na yung tubig. Meron kang container sa hydroponics kasi container andun na. Like for instance, magtatanim ka ng petchay. So ang required lang sa petchay is 1 liter of nutrients. Yung nutrients is siyempre may hanong tubig na 1. For that 1 liter is yun na yung kukonsume niya. For 1 day? For till harvest na yun. Pag dinagay 1 liter, may tula ka, hintayin mo hanggang harvest yun. I see. Kung kinulang man yung 1 liter, konti na lang yung dadagdagan mo. Pero dagdagan mo pa rin? Dagdagan mo lang mga konti lang para hindi naman malulog yung ugat kasi. Sa ugat kasi mayroon tayong tinatawag na root air. Root air, root oxygen, whatever, kung anong tawag nila, iba-iba ang tawag nila. May material. Ganun yung pala. Ma-overdose pala. So, itid siya. Nakaka-conserve ka sa tubig. I see. Sa hydroponics kasi sa conventional, yung traditional gardening, pag nagdilig ka, di mo nalata, pag nagdilig ka is subukan mo yung 1 litro. Dinilig mo kalahati siguro ng malulunod. litro pa.
So, everyday, tansyahin mo kung nakailang dilig ka. So, aksaya sa tubig. Aksaya. And, hindi mo mamonitor eh. So, maaari ka bang makakuha ng maraming tubig sa hydroponics, sir? Or controlled lang? Sa hydroponics, controlled lang. Ay, controlled. Yes, controlled lang. Like, yung sinabi ko nga is, pag ito yung halaman, ito yung ugat, dapat may matitirang kalahati na air, na wala siyang tubig. Ito lang ang binabantayan mo. I see. Okay. Klaro. May tubig dyan, i-absorb ngayon ng halaman. Yan ang... May oxygen sa loob, nag-circulate, which is yung moisture, humidity na sa loob, tumutulong na nag-evaporate niya. Ano ang tatlong pinakamahalagang sustansya para sa hydroponics? Yung sustansya na sa tao, kailangan nila ng vitamins. Sa pagkain. Tatlong sustansya na pinakamahalaga sa hydroponics is meron tayong tinatawag na calcium nitrate. I see. Calcium nitrate. Saan nabibili yan, sir? Yung calcium nitrate is nabibili dito locally dito sa Baguio. Meron tayo. Ay, meron na. Mura lang siguro. Mura lang yung 1 kilo. Is naglalaro lang yata sa 40 yata, 50 pesos, 30 pesos. Okay. Tapos meron tayong magnesium sulfate. Ganun din. Mura din. Mura din. I see. Tapos meron tayo, ito yung pinaka main event niya, itong talagang pang-combine sa dalawang yun. Yung tinatawag natin na NPK. Ito yung NPK is, ano ba yung meaning na NPK is potassium. Ganun, research. Di ba? NPK, meron siya doon. Yun ang mga nutrients na kailangan sa pagtatanim siya. Sa hydroponics. Hydroponics. Meron din, pwede mo rin yung nutrients na yan, pwede mo rin siyang pandilig sa mga traditional, conventional na pag-aalaman na soil-based. Pangdilig mo. Katulad dito. Ang pinangdidilig ko dito is yung mga pag may mga sobra, pinidilig ko rito. Yung mga pinaghugasan. Nutrients mismo. Hindi basta-basta tubig. Ganda ng resulta niya. So, yun ang mga advantages. What are the advantages of hydroponics, sir? Ito, pinangdilig ko rito. Bukado. Pinangdilig ko ka. Padilig mo, talagang susurvive siya. Makopa. Sir, how do you reduce humidity in hydroponics? Yung humidity is basic na lang ginagawa ko. Yung humidity is mainit. Net. I see. Para sa loob is mabawasan yung mga tinatawag na singaw. Molds. Singaw. Nababawasan. Pag nasa loob ka ng kwarto. O kaya, gumamit ka ng ito, ang masaklap. Hindi namang mga 3 minutes lang siya. Tutukotsyon ka ng kuryente. Tutok mo yung maliit na fan lang. Yung wala mainit. kayong kuryente, pagtsagaan mo, kumuha ka ng pamaypay. Kahit 5 minutes lang. Humidity. Pwede. Ganun lang. Yung technique. How do you speed up the growth of plants? Gusto mong palakin agad yung plants. Well, ano ang technique ninyo, sir, para mabilis ang paglaki? Kung gusto mong palakin yung plants, ang number 1 secret niyan is dapat is sinisip ka na sa puso mo yung pagtatanim. Kasi pag kakausapin mo ba yung mga plants? pwede rin. Pwede nyo rin kantaan yung tawag ito plant. Siya ay bumuka na. Gusto na kitang kainin. Ay, nangyari sa akin na
inip na ako na ang petsa is 26 days bago mo i-harvest Yung lettuce, sir. Ang wala pa sa 16 days, 15 days. Masama na yung tingin ko. Kailangan na kita, hindi na kita mamatay. Kakainin na kita. Yung tubo niya na, although marketable na siya pwede na siyang ibenta yun, yung laki niya yung 15 days, pwede na Pina-harvest ko na. Ganun din sa lettuce. Hindi ko na inintay yung maturity date niya. How many days yung lettuce yan? The same din. 26 days. 20. Parang manok Ay, ganun din. 45 pala. Kasi ang lettuce from seeds, pag umusbong na yan, nag-sprout, magantay ka uli ng 15 days hanggang tububo siya content. Then tapos transplant na. Pagka-transplant mo, doon na magka-counting. I-count mo na. From 1 to 26 days. Ano naman ang pinaka-the best na fertilizer sa plant growth ng halaman, sir? Fertilizer sa hydroponics pa rin. Ay, wala. Ang fertilizer is wala. Sa akin is walang fertilizer. Not unlike sa soil is kailangan nyo ng fertilizer. Kasi pag ang hydroponics sa nutrient solution sa tubig, inaluan ito ng fertilizer, magkakaroon ito ng reaction. Maglalaki yung nutrients. Ma-overdose po yung halaman. Maaaring malanta, mamatay, or sudden death na tinatawag. Magtataka na lang, may pipet. Depende sa timba. For ano siya? 25 pieces, 10 pieces is 150 pesos. Kasi pag may shorty ko kaya. Bravo ko na ito. Bravo ko. Paano nga iti kasta, sir? Narakalang da dito na. Niya tinagan na nga dito, sir. Usually, kita kasi nga awan ti brand na ngayon. Nung aduda dito. Shopee. Dito yung timbang na. Minus mo dito na. Minus mo kat pindutin mo ngayon kat sino. Magatang ti kwadate, Shopee siguro. Shopee awan dito bagyo I think Ada dito yung bagyo ada dito yun. 150 sa 250 na nagkamali depression. Ano ba ito na ginagawa yun Scientific. Mga basta-basta. Yung kamatis sir, ano naman awan usually dito kamatis kat dying stage dati yun kailangan agree nyo ka tamo nga forever ti kamatis namin Barbaro, kasla bumbilya. Lama lang sir. Lama lang. Matamis ta. Ano to? Parang ano na? ito mo kasama mo tubig at lang kamatis mat lang Sambit sir. Okay, mat. tibungan na dati kaya lang na-apektuan kayo Dati nga plastic, sir. What? UV UV. plastic na Bagatang di tayo bakal. local Ano na ibaga mo UV plastic UV plastic. Hindi pag-agatang ti... PT farm supply Ay, farm supply. Nya nga dati, sir. Ay, kasla timba. Hydroponics Yan yun. digito Ano na siya? Sila timba. DIY sir DIY. dapat may libre na ito DIY siya. pag mula tilit na tapos digita amin digita at time gaminan mabalinti agmulat at tal dati sunlight yun nga tudong dati like the past month Dati, sir. Nagalan nyo nga dati nga ka. Box. pinaramid ko amin digita DIY sir. Ay, inarami doon
So, dito yun. Makita mo. Kabulam lang na itidanong. Tapos ipatong mo yung styrofoam mo dyan. Okay. Tapos mo dito. Kamti nutrients. Kasta. Dito ipatong mo. Ay, dito eh. Kita. Tapos, ikabel mo rito eh. Okay. Tsaka na, kambulan na. Okay. Basta lang. Ay, kasta. Ay, tikit kitanda di danom na niya. Isa yung concept. Nagpag dito eh. Timba. The same. This is used usually sa bigger plants. Basta dito ay pinagamit sa mga tomato, ampalaya, which is possible siya. Makakapagpatubo ka dyan kahit pakwan pa. Saan po dyan? Liquid formula. So yung liquid formula natin, ito yung leafy formula pala. Ito, dalawa to eh. Yung isa is, nakalimutan kong kunin. Yung isa, lettuce formula. Leafy formula, may lettuce, and may tinatawag tayong tawag nito. Fruit bearing ito, tinimpla ko to using powder. Ito. Ito na yung mga solutions. Ito, marami na to eh. Anong solution yan, sir? NPK ito, combination of magnesium sulfate. Nasaan yung magnesium sulfate? Ito yung sinasabi ko. Ito yung nabibigit mercury. Ito yung tinatawag na calcium nitrate. Ito yung itsura niya, para siyang pebbles na puti na maliliit. Na pag dinilyot mo to sa tubig, mag-iiba ng kulay. magiging ganito ang kulay niya. Ay, So yan. clear. Ilang, ano to? Tablespoon ang kailangan niya, sir? Well, kasi dito, pag tinignan mo rito kasi, may instruction kasi. Solution A, katulad dito, ito yung solution A pala. So, 1 liter is 250 grams. Stock solution to Tinimpla, ready na pag pinataka, kumuha ka ng 2 ml yan, lagay mo sa 1 liter, tapos ganito, kung ilang ml dito, ganun din, paghaluin mo lang. At saka B pala. B naman, anong ibig sabihin ng B, sir? Yung B is, kaya tinawag na B yan is, ito yung solution na naghalong magnesium sulfate at saka yung NPK. Ito yung NPK pala, tinatawag is, ito siya, NPK. Anong tawag dito? Yan yung mga laman nyo. Sa tomato formula na NPK, ganun din nakalagay. May instruction na siya. Sundan mo lang yan, yung tignan ng B. Scientist. Nandito na. Ito, katitimpla ko lang kahapon to eh. Ito, marami na to. Siguro magagamit ko yan ng ilang drum kaya yan. Ay, marami na yan. Marami na. Nutri-Hydro naman, sir. Nutri-Hydro yan. Anong ibig sabihin niya? Brand. Ay, brand. Yung calcium nito. Calcium nitrate. Search mo lang sa Google kung ang meaning ng NPK, lalabas yun. Ang matandaan ko lang is potassium. Ang dami pala to. Iba't ibang klase yan. Hindi pala basta-basta ang
Hindi, madali na lang yan eh. Parang ano ka, science lang. Madali lang Science yan isang once labas na mo. yan. Ito yung sinasabi ko na yan, yung itsura na nabili ko pagsasabi. Yung napudot doon eh, may tayo. Dami pa lang. Kailangan. China. Pero ito yung ginagamit usually ng mga nag-hydroponics din. Ito siya. Water Ano, te? quality Sample. tester. Paano? Test natin. Test natin. Sige. Wait lang. Test natin sa water. School yata, water tester. Ayan. Mga sapol kay mga pasyaran pa dyan ko ay. Dyan luknab, dyan kamamayatan pa dyan ay. Ay, adda dyan ko ay. Hindi nangadak ba? Well, mas matindi. Yun sir, oh. Ito na. Ah, di. I-demo ko sa inyo. Bale, ito yung Galing sa faucet. hindi, ano yung nabibili dyan? Purified water. Purified water. Ito yung galing sa faucet, Faucet. gripo. Ah, At ito naman yung rainwater. tawag dito, wala akong rainwater kasi Ah. hindi ako sumalok. Yung nutrients na natimpla na, Ah, okay. tignan natin kung ano yung mukha niya. So, lagay muna ako rito. Ito yung meter kasi na to is tinatawag na 5-in-1 to. Bakit tinawag na 5-in-1? Meron kasi siyang TDS, EC, pH, salty. Yung isa is temperature. So, paano ginagamit to? I-on mo lang, lalabas yan. Tapos may nakalagay doon pH. May ano to? Celsius ba 'yon? Oo. Celsius. Celsius. Tama. Celsius. Celsius. Tapos pag ito mode, pag ito pinindot mo 'yan, may lalabas doon. USCM. May ibig sabihin niyan yung meaning, terms niya. To pag pinindot mo naman is ppm, yan na yung sinasabi kong ppm yun, no? ppm, salt. Pero hindi ko ginagamit na yan yung salt. Hindi pa ako nag-research about sa salt. Siguro yan ginagamit siguro kasi mga kung tubig mo is galing dun sa tawag nito, ocean. O kung ilang percent, gaano karami siguro to yung salt. Oo. Kasi masama rin sa So, tanim yan. try muna natin sa ppm.
So, punta ko sa PPM. So, para makita mo to, siguro lagyan mo ng light yan para makita mo to. I-light mode mo. Diba? Okay. Sige, sige. Kasi pag walang light mode, hindi mo makikita to eh. So sa PPM, pag tingnan nyo sa taas is 0, diba? Yes. So ito galing sa Purified water. purified. So 20. anong nakalagay dyan? 21, diba? Okay. Yan yung purified water. 22. 22. Tumataas siya. May baterya ba ito, sir? Meron siyang baterya to sa loob, 3, na yung baterya niya is parang baterya ng calculator, maliliit eh. Yung 3, yung parang botones, 3 siya eh. Mura lang yung tag 25 pesos. So, yung quality niya, 25. Nagre-range. Magkano ganyan, sir? Pag bumili ka? 750. I see. 700, may 650, ganun. So, ito na yung yan. Oo. Yan. Yung Ito na. tap water naman sa Bawadi. Ito na ang pinakamasarap sa tubig natin sa Baguio. Aminin natin, madumi yung tubig natin dito sa Baguio. Kaya hindi pwedeng advisable na inumin diretso sa gripo, sasakit tiyan mo. I see. Ito na, tingnan nyo ha. At 22.3 Celsius. Taas naman. Taas. Taas Ganyan kataas. 261. 261. Oo, 261. So nagre-range siya 250. Yan. Sabihin na natin 250. Wow. Yan. So hindi advisable kung malakas Matibay-tibay yung tiyan mo. tibay-tibay yung tiyan mo. Oo. Pwede yan. mong inumin to. Pero pag hindi kinaya ng tiyan mo, abay maraming Imodium dyan. Ito next. Ito yun na yung combination of galing ng tubig galing sa gripo at saka yung nutrients na tinimpla ko. Usually hindi ako nagtitimpla ng per liter, pero timba-timba na. Timba na siya. Tapos transfer ko na lang sa So kung 250 to 250, di ba yung natin? Yeah, zero yan. Less na. Ilan yan? 1,482. 482. I-less mo ngayon yung tubig na galing sa faucet. Which is 250, sabihin mo na. Oo, 250. So pag lines mo yun, sabihin na natin, yan na, 1,500, di ba? Oo. Di 1,250. 1,250. I-minus mo yun. So, ang nutrient solution PPM nito is 1,250. Yan ang yun. dapat nutrients na abot. Yan na yung nutrients na nito. Okay. Minus ko na. Yan Okay. na. Ito yung ginagamit ko sa pipino. Pipino siya. 1,200. Pag growing stage naman is 800. Pag lumalaki, itaas mo. Habang lumalaki, tataasan mo ulit. May maximum and minimum at saka starting nutrients. Pag lalakasan mo, sir, anong lalakasan mo, yung chemical ba? Ito yung mga nutrient solution niya. Gagawa ka ulit, titibla ka ulit. Timpla ka ulit. Pag kunwari 1.5 ml, babagsak sa 800 niya, total na yun, net na yun. Para sa mga starting stage, yung mga tumutubo pa lang hanggang 2 feet, gano'n. Pero pag alam mo nang mamumunga, ipahin mo na. Kasi katulad ng bata yan eh. Pag baby pa lang, may gatas nutrients. muna, gatas. Yeah. Hindi ka muna pa pwede sa mga solid food, yung mga Parang muna, tao pala edible ito. muna para yung mga yun, mga cereal. Pero pag matanda na, abay, hindi na pa pwede yan. Kumain ka na ng karne, ganun din sa hydroponics. Karne, gulay. Pakainin mo rin siya. Kailangan niya ng foods Calcium. na mas mataas. Ganun pala, hindi basta-basta pala. Oo. Kasi, ito,
Subukan mo yung matanda, painin mo ng gatas ng 1 month, walang mangyayari. Oo, papayat siya. Kailangan niya siyempre ng mga vegetable meat, yung mga ganun, mga nutrients. Yun yung kanito. Pero sa tubig, kailangan less So, than. ito naman, i-check natin yung kanya. Yung pH naman tayo. pH. Yung pH, ito yung acidity na tinatawag. Okay. Sa... pH acidic. Acidity. Kasi pag rainwater, may acid yan eh. Okay, tingnan natin. Yung pH nito is... Purified water. 834. 8 point... 8 point? Oh, may point yan. 8.18. 18. Okay. Okay. Ito man, panalo ang kwan dito. Acidity niya. Acidity naman Yung sa top bawadi. water, bawadi. Halos magkalapit lang. 8 point, oo. 8 point. Yeah. Okay. Ito naman nahaluan ng nutrients. Ito, may tinimpla ko na tinatawag na pang timpla ng pH, yung pH down, pH up. Ito yun. Konti lang lalagay mo. Ito ginagamit sa mga tubig din. Yung iniinom natin may halong may kahit ano. mineral pa yan, may halong ganyan. I see. Kaya safe ganyan, yan para sa tao. I see. Sa bacteria. Yung pH niya, tingnan natin. 6 point, 6 point, mas mababa siya, no? ayan na. 6.3. Quality na yan. Quality na. Ito yung ginagamit ko para sa kamatis. Oh. Kasi nga sabi ko sa inyo kanina, pag mas mataas yung pH niya, is yun yung nag-activate na pang-absorb niya sa nutrients ng NPK. Which is kailangan ng kamatis. Kailangan kasi namumunga, fruit bearing, katulad ng pipino. Fruit bearing, oo. Oh. Pati sa pipino, ay hindi pala, I'm sorry, sa pipino pala to. Para sa pipino kasi 1,250. Sa kamatis ang ginagamit ko is 1,500 ppm at 6.3 pH. So, pag sa pipino na 1,250 maximum ko yon at 6.1 to 6.2. Ikaw na magko-control doon eh. Siyempre nakalista yan. At may Kontrolin lista. mo na. Kung gusto mong matapang, dadagdagan mo ng chemical lang. Parang ganun siguro. Kung gusto mong bumilis yung Naman mo. halaman mo, pero mahalata mo yan eh. Ma-over naman, nag-yellow. Nagiging crunchy yung niya, Ay. yung dahon niya. Kumakapal na crunchy na siya. Ay, hindi siya, ano. Parang pag kinagat mo, tutunog na yung gagawin. Parang lutong-luto, ano. Lutong-luto. Lutong na healthy Hindi siya naman pero maganda. hindi maganda. Hindi naman maganda yung gano'n. Oh. Katulad nito. Yung roots niya, pakita ko sa inyo yung roots niya. Ayaw. Ito actually, ikakat ko na sana to eh. Kaya kakat ko na yan, nantay ko lang matuyo lahat para pag kinat ko, Hindi may iwan na. tawag nito, mas maliit yung ibabasura ko. Ito wala na to, dying plants mga to, pero Tapos pinakain mo sa amin. hindi pwede pa yan, yung roots niya oh. Oh, iba na yung kulay. O iba na siya. I see. Sa taas tayo. Dapat white sana. Tingin ko sa inyo sa taas. Tapos tayo. Ito yung mga mumurahin. Tatlo lang na ano na, sukat mo. Yan yung parang ano, try and try. Ito Hindi nag-succeed. kabibili ko lang, hindi ko na ginamit. Hindi advisable. Oh, hindi stable. Pag sinukat, Okay yung 700 ah. pag sinukat mo to, try natin. Sinukat. Tingnan. Yung nakita natin ano. Nga na. Gumagalaw-galaw lang. Galaw-galaw, hindi siya nag-i-steady. Pagmumurahin. Oh, hindi siya advisor kaya wala, masisira yung halaman ko rito. Sabi ko, kaya hindi ko na ginamit. Sayang yung oras. Tapos sa taas, pakita ko sa inyo.
Yara. Saan ko linagay yung cellphone ko kanina? Dito pala. Sige. Dito. Oh. Para hindi na tayo. Okay. Eh, nakuha nila. Yan yung for transplanting yan. Gamit mo na yun. Chicken niya. Kaya lang wala nang may tusok na manok. Tapos ito yung DIY niya. Kay Ronnie yan. Scooter. Pinapaayos ni Ronnie. Andyan na yung part. Ang DIY ko yun ay scooter ito. Pero di sinasaya yung belt ko kasi pinipintahan ko sana, hindi ko may tuloy-tuloy, umuulan naman. Yan. Ay, okay At ito yung gulong niya, wala kasi, na-disassemble lahat eh. Kasi kukulayan ko sa plastic ko pa. Ito yung gasolina, no? Gasolina. Walang electric. Nasa taas. Para ano? Gamit kayo. Ito yung Jesus. Wala akong natimplang duwan sa bagyo nagdaanan dati. Naibos amin tibulong na hanggang dito eh. Pinaypay up. Hinayaan ko lang siya nung bagyo. Hinayaan ko. Naubos lahat ng dahon to pati bunga. Hinayaan ko. Tapos after a week may lumabas ng mga dahon. Tapos nag-start ulit siyang mabunga. Hinayaan ko na. Yan, yung kabel mo dyan sa gipert. Kung eh. Hydroponics mo. Ha? Kanya ka sa lata. Ang nasoil dito eh. Yan. Kokopit pala. Ito yung nakalimutan ko. May mabibili. Oo. Diyan sa Okidar yun. Murad. Sa hydroponics pala is bawal na bawal ang gumamit ng soil. Dapat ang gamitin mo is coco pit. Why coco pit? Itong coco pit kasi ang function nito is pang-hold lang dito sa stem niya at saka sa roots. Lang, Coco pero pit. hindi siya yung parang may gamit na Wala siyang walang sustansya to, walang nutrients or whatsoever. Just a plain, imagine mo lang na para siyang foam. Anong nakalagay dito sa babas? Ay, ganyan pala. Ganyan lang oh. Nice. Okay. Sinisip-sip-sip nga lang na ganyan. Anong pangalan pala yung nasa top, sir? Net cap. Net cap. Ay, ito to. Ito. Coco pit. Ay, cockpit. So, yung coco pit is may kwan din to. Huwag mong basta-basta gamitin yung coco pit. Ang tawag nito? Buhusan mo muna, hindi. Pakuluan mo muna sa tubig. Tapos, pigain mo. Ay, so. Para, ang purpose doon is para walang makalusot na bakterya. Ay, so. Kasi sa coco pit, di natin alam kung saan galing yan eh. Oh. Ito mamaya, ipapakagat ko sa'yo ito. Diyan sa mismong puno. Yun yung price ko para sa'yo. Kasi para sa content ko yun. Okay. Kagatin mo na. So, ito yun. Ito is ilang days na ito. Okay lang sir. Tanumaan lang ko. So, ito. Oh, kita mo yung roots niya. Oo, yan. Malinis. White, di ba? Natatlay ko yan, is wala eh. Napasukan na ng mga tubig-tubig yan eh. Tubig ulan, rainwater yan oh. Dapat may kwan dito. Ito fresh pa lang oh. So ginagawa ko para hindi pasukan ng tubig pag naulanan is naglalagay ako ng plastic, whatever plastic. Tapos isilyatin mo lang gamit ang soldering iron. Ganun. Oh, ganda oh. Clear na clear. Oh. Tignan mo ang nasisinagan ng araw. Ganda ng roots. And maliit pa lang siya. Bumibuelo na siya oh. Okay. Bunga na siya. Usually, Usually, ganito sa nakahaba, bago lalabas yun. Ang liit pa lang. So, pag andito na siya, may bunga na siyang ganyan. Which is
hindi dapat tinatanggal yan eh. Tanggalin mo muna, hayaan mo munang lumaki para makabuelo siya, makapaglabas siya ng marami. I see. Kasi pag hinayaan mo yung lumaki, the rest yan, hindi nalalaki. Tanggalin mo yun. Okay. Oh, ang ganda oh. Ha? Tapos yung kamatis, ito naman. Ito is, pinabutan na ng bagyo to. Yung mga judges, pumunta sila dito. Sina... Dito sa tuktok. Oh, lahat sila. Ang dahil nila. Punong-puno ng ampalaya to. Tapos, may pakwan, pinagyo, melon. Andito sila namuha. Oh, iba na yung kulay. Brown. Ito yung bagyo, pinasukan ng tubig. Talagang binaha dito, nalunod. Rini-revive ko lang siya kung pwede pa siyang ma-revive. Pati kamatis pa. May bunga-bunga na siya, pero ito, rini-revive ko, tignan ko, ito, hindi niya na kayang mag-survive. Oh. Itong nangyari, ayaw niya. Hinahayaan ko lang. Ito, namatay na, hindi niya na kaya. Tingnan mo. Yung roots niya, ibang kulay. Diba? Yeah. Ito po, pwede pa to. Magsusurvive pa to. Pag malinis, mas maganda. Ito, magsusurvive pa siguro to. Tignan ko. Kasi magtatanim ako ng panibago. Punong-puno ito ng kamatis. Mag-scroll ito. Ito, itong black, hindi ko ito nito. Wala na, ewan ko kung magsusurvive. Ayan. Ang roots niya. Hawakan niyo sir kung gaano kainit ito. Yung takip. Oh, mainit Mainit, di ba? Yan yung humidity dapat ma-control. Dapat may takip sana na ganito dito. Para i-penetrate mo ito. Ito malinag yan eh. Bahala kayong mag-survive para ganun yun. Bahala sa buhay. Ito sangkis. Ito matla. Ang hirap patutuloy ito. Grabe. Ito, sangkis. Hirap. Baratom, dapat, dapat. Baratom. Kagating. I-content natin sa reels.